Nako po mga kababayan, Ping Lacson, bakit malungkot? Tila lantang gulay. So ngayon po mga kababayan, makikita natin na tila stress sa stress ito. Dahil nga po, nabalitaan niya, natunogan niya, merong malaking dambuhalang rally na magkakaroon. Nako, milyon po ito mga kababayan ha. Muslim, JIL, KOJC, Born Again, Iglesia de Cristo. Nako po mga kababayan, dito po mauukit sa kasaysayan ang rallying ito. Sabi ng iba, tila may bababa na. Mga kababayan, balita ko mga kababayan ang mga kapatiran sa Iglesia de Cristo, kasado na. Nako po, kaya tingnan nyo itsura ni Ping Lacson. Tila aburido at tila stress na. Sabi niya, Senator Ping Lacson, hindi ko ini-spy si Senador Marcoleta. Hinahanap ko lang si Sergeant Gutesa. Anong ginagawa mo? Di ba lahat na ng mga video hinahanap mo? Pati sa seascape, hinanap mo rin. Tila ibig sabihin na pinaparating mo orchestrated di Marcoleta. So ngayon, aburido ka na. Nako po mga kababayan, na ito na si Ping Lacson. Tila gusto na ulit mag-resign. Hindi na ituloy ang Blue Ribbon Committee. Kasi nga, bistado na. Mga kababayan, ito na po si Ping Lacson. Tila hindi na makakaya mga stress na hinahawakan niyang hinaharap niya kasi binuljak ni Marcoleta ito. So ito na po mga kababayan. Sa November 14. Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Hingin ko yung Friday kung pwedeng ipakante niya. So, tentative pa po yun, sir? Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. And then, marami pong curious dun sa sinabi niyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses? Yeah, naturally and surely. So may nagsabi na ho siya ng affidavit, sir? Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. No? Kasi base sa kwento, saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, ito yan ang aming usapan. Siya po ba na-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa Blue may Ribbon? conduit actually na nagparating. Ano po ito? Government official? Walang balita kay Gutesa. And that's the reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. No. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga nawawala siya. Alam niyo mga kababayan, itong ginagawa kasi ni Ping Lacson, imbes na tulungan si Marcoleta, hinaharang kasi. So parang ini-spy niya po si Marcoleta, naghahanap po ng mga ebidensya na parang sinasabi niya si Marcoleta yung mastermind na nagtanim ng witness dito kay Gutesa. So dinidiscredit ni Ping Lacson ito mga kababayan. So ano masasabi niyo dito? Tuloy pa natin. And we need him to sue up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siya mga additional na documents or ebidensya to back up his claim in his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami
magko-corroborate doon sa kanya mga sinabi. In fact, no, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang ipipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay, kay Congressman Saldico sa Europe. So baka And yun we're still validating, kung yun ang sabi. So madali naman yun, mga kababayan, yung balita kasi nabanggit na rin ni Senador Marcoleta na ito. Nasa Chile daw, binabantayan. Hindi na makalabas yung dalawang kasama ni Gutesa na itinanggi na si Gutesa na kasama nila. So ngayon mga kababayan, bantay sarado na at hindi na makalabas at itinakas po nila mga kababayan papunta doon sa ibang bansa. Ganon po katindi. Hindi nila pinapalabas. So ngayon mga kababayan, si Gutesa yung dinidikdik nila ngayon. Nako po. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names. Yeah. So sino po ba yun yung ihaharap? Mark and Paul, yung sinasabi niya na kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate, whether it's another witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. O, tignan nyo si Ping Lacson. Sa kanya sasabihin ngayon na pwedeng patawag, pero late ka na. Pero nung bago sabihin, after sabihin ni Gutesa, anong ginawa mo? Dinikdik mo si Marcoleta. Kinasuhan mo ng kung ano-ano. Hindi mo pinatawag yung dalawa nung nasa Pilipinas pa. Pero ngayon, hinahabol mo. Diyos ko Lord, Ping Lacson, anong klase kang senador? Ngayon mo hahabulin, nasa Europe na, kasama ni Saldico. Bakit nung sinabi ni Gutesa yun, hindi ka nag-effort, hindi ka nag-take ng initiative na ipatawag yung dalawa, hinayaan mo pa na makatakas ang Pilipinas. O, tignan nyo mga kababayan, sablay ka Lacson. Kaya totoo ang sinasabi ni Marcoleta, imbes tulungan mo siya, ikaw pa yung nagiging way para pagtakpan yung mga nangyayari. Kaya galit na galit sa'yo yung tao. Tignan mo yung tsura mo ngayon. Stress ka kasi alam mo, natama si Marcoleta. Tignan nyo, mga kababayan. Kung confident ito, hindi ganyang kalungkot Masaya dapat ito Pero hindi. Parang mabigat yung dinadala niya ngayon. Stress ito, mga kababayan. Parang hindi niya na kayang pagtakpan Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. So hindi ho kayo mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, season, isang tao, mahirap tumayo. So kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pagkaalam ko lang na nag-join daw, sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Isipin nyo mga kababayan. Ano masasabi nyo? Sumama na kay Saldico. Yung dalawa. Nakasama ni Master Sergeant Gutesa. O ngayon, ngayon maggagaganyan na kailangan may corroborated si Gutesa para paniwalaan mo. Noong bago, hindi mo pinatawag. Saka ka maggagaganyan, mag-e-effort na, tignan natin, tila nandun na sa... Kasi nga, hinayaan mo na makatakas yung dalawa. Kaya si Gutesa dinidikdik mo at dinidiscredit mo. Naku mga kababayan ko. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag kung may yung dalawa? information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really
sustain yung lahat ng mga testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Especially Gutesa, para makita natin kung meron siyang mga supporting documents. Alam niyo mga kababayan, kung nung pagkatapos na magsalita si Gutesa sa Blue Ribbon Committee, tapos nag-take ka ng effort na nagkusa ka na, okay, Senador Marcoleta, yung binanggit niyang dalawa, ipatawag ngayon or bukas. Ngayon, hindi mo naman ginawa. Hindi mo ginawa noon, pero ngayon nagsasabi ka ng ganyan. Ngayon mo pa sasabihin na kailangan ipatawag, nasa Europe na. Diyos ko naman, Lacson. Para namang mga bata yung mga Pilipino, parang mga bobo naman kami na hindi makaintindi ng mga sitwasyon dito. Kaya si Marcoleta, tama siya eh. Dinidikdik mo si Gutesa para pasamain. Pati si Marcoleta, ginagawa mong ini-spy mo para makahanap ka ng butas na magdidiin kay Marcoleta na gawa-gawa lang ni Gutesa, ganun. Nako po, mga kababayan ko. You know, may mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no? Hindi ganon. No? Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago doon sa naunang direction ko noon bilang chairman na mga kababayan, wala daw magbabago. Selective ka din eh. Tignan mo si Gutesa, hinahabol mo, kinasuhan mo ng fraudulent, paninira ng pirma. Pinasugpina mo pa. Pinaimbestigahan mo pa. Nung dapat ginawa mo, pinatawag mo yung dalawa, di okay na sana. May kasama siyang magsasalita sa Blue Ribbon Committee. O ngayon, saka ka magagaganyan. Imposible naman sinasabi, selective ka eh. Imbes tulungan mo si Marcoleta, wala eh. Hinaharang mo pa siya. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Ano ba sinasabi ng komento? O eto. May komento. Resign ka na, Lacson. Pabebe ka na lang pala. Pa-resign, tapos babalik, payami ka. Go away. Sen Lacson, nagiging mukhang pera na. Bakit? Nasabi ko, pinagtatakpan niyang tunay na magnanakaw ng Pilipinas. Tignan nyo. Ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Yan lamang ang ating reaction ngayon. Ano masasabi nyo? Wala daw siya pinipili. Saka mag-e-effort ngayon na wala na yung dalawa niyang kasama. Yung kasama niyang nagdi-deliver ng bilyon-bilyon na pera sa bahay ni Tambalusulos at ni Saldico. Tapos ngayon, saka mo hahanapin. Diyos ko, Lord. Kaya wala ka kay Marcoleta. Pabebe ka pa. Balik-balik ka pa. Dapat nag-resign ka na lang kasi wala namang nangyayari. Ganun pa din eh. Mga kababayan ko, ano masasabi nyo? Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.